Sana sa kapanahonan natin, alisin natin sa ating kaisipan ang anumang masamang balakin, lalo't higit sa ating kapwa, upang mailibre lamang natin ang ating sarili, lalo't higit sa ating nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Sana iwasan natin ang maglubid ng katwiran upang magapi mo ang katotohanan. Sana isipin natin na kahit ngayon ay tinubos tayo ng Diyos, na kahit ngayon ay inaalaala lamang natin ang kaniyang larawan sa pamamagitan ng kanyang pagkakrus o pagkapako sa krus, sa sandaling tayo ay nag-iisip ng masama, ng isang napakasama sa ating kapwa. Mulit-muling ipinapako natin ang Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Sana wag nating isipin ito. Sana ni isa sa ating kaisipan ay padaanin natin ang mga ito, kahit na sa oras ng ating kagipitan at kahirapan sa mundong ito. Kung titingnan mo rito, Kuya Min, sa isang banda, ang sabi ni Pilato, hindi mo ba nalalaman na may karapatan ako na palayain ka o pakawalan ka at may kapangyarihan akong parusahan ka? Kung lilimiin po natin ang sagot ng ating Panginoon, kailanman ay wala kang kapangyarihan sa akin. Kaya mo lamang magagawa yan ay dahil ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung minsan sa ngayon ay nakikita natin, lalo na't nalalapit na sa isang taon ng ating mga pagboto sa taong bayan sa pinakamataas na tungkulin ng ating bansa. Marami kang maririnig na hindi naboboto dahil sa nakikita nilang mga katiwalian. Sana wag po nating isipin. Kung siya ay nanalo, na sa ating pagboto o sa maraming pagkakataon ay ibinoto natin sa ating buong pagkatao, ang ating boto ay lumabas ang isang tao na binoto natin at gumawa ng masama, ito'y hindi na natin kasalanan. Ito'y kasalanan ng naiboto. Pero kung may nanalo na nandaya, ito rin ay hindi natin kasalanan. Sapagkat pinahintulutan lamang ng Diyos na mailagay ang taong yon doon sa kaniyang pwesto. Maliwanag na ang lahat ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo ay may kapahintulutan ang Panginoon upang siya'y maluklok sa pwestong yon. Pero sa katotohanan ay walang kapangyarihan ng sino man. Kahit sa tao ay walang kapangyarihan na magapi niya ang katotohanan. Kahit sa atin ngayon, magdusa man tayo sa ating kinalalagyan na nasa katotohanan tayo, huwag tayong mangimi, matuwa pa tayo para nating pakikiramay ito sa dinadanas ng ating Panginoon. Sana gamitin natin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Pero ang tanong, Kuya Min, sa pangyayaring ito walang nagtanggol sa Diyos. Walang nagtanggol sa ating Panginoon. Ang lahat na nakapaligid sa Kanya ay sumisigaw na ipako siya sa krus. Saan yung mga libo-libo, laksa-laksang sumasama at sumusunod sa bawat lugar at bayan na pinupuntahan niya? Sino yung mga pinagaling niya? Sino yung binusog niya?
asa ng mga ito? Nasaan sila? Kasama rin sila sa sumisigaw na ipako sa krus. Gayon din ba tayo? Meron ba tayo sa ngayon ng ganito? Marami. Napakarami. Kung minsan sa isang iglap, na ipagpapalit natin ang Panginoon sa isang katulad ni Barabas. Si Barabas ay magnanakaw. Marami sa ngayon, lalo na sa mga may kapangyarihan. Ipinapalit nila ang katotohanan sa may kapangyarihan. At marami rin ang tumutuya, lalo't higit yung isang tao ay nasa katotohanan. Maraming nakaraan dito ngayon sa ating bansa na nagsasalita ng katotohanan, pero nasaan sila? Sila'y nakakulong. Na lumalaban sa kapangyarihan ng may kapangyarihan. Pero yung gumagawa ng kasalanan, nasaan sila? Nandun sa laya. Maraming kakampi. Maraming sumasama. At marami pang tumutuya sa mga sumisigaw ng katotohanan. Magagaling sila, matatalino. Sana ipuin sila ng Diyos. Ipuin sila ng Panginoong Jesus. Sana ang mga taong ginapirin lang ito na nasa kakatotohanan, magaya sana nila ang Panginoon. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Ang katotohanan na magpapalaya sa iyo, ika nga, katotohanan na magpapalaya sa iyo. Pero walang nasa sa kapangyarihan ang hindi sa kapahintulutan ng Diyos. Kung aabusuhin mo naman ng iyong binigay na kapangyarihan sa iyo ng Diyos na yan, na binigay sa iyo na pribilehiyo na yan, pananagutan mo ngayon sa Diyos yan. Pagdating ng araw. Pagdating ng araw. So, yun. Kaya maliwanag naman, Kuya Min, Di sa binasa mo, hindi naman tayo humatol ng siya mismo ang nagsabi Sabi nga ni Pilato, hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Iyon. So sa mga tuwid, lahat ng mga nasa kapangyarihan yan, kung nanloko, ay yun napahintulutan din, pananagutan niya yun sa Diyos. Pananagutan niya. Oo, lahat ay pananagutan niya. Kasi kung ano man ang ginawa natin dito sa mundo, Kuya Min, pananagutan natin yan sa Diyos. Ayun. Wala tayong hindi pananagutan. Pero kapag naman tayo nasa katotohanan, ay magkakaroon naman tayo ng gantimpala. Hindi sa mundong ito, doon sa kanyang kaharian. Ayun. So sa mga tuwid, yung mga napapalagay sa katungkulan, lalo na sa matataas na katungkulan, may blessing ito buhat sa Diyos. Pero pag siya hindi sumunod sa mga takdang mga pamantayan ng kanyang mga pinapairal bilang siyang namumuno, sa Diyos siya mananagot. Ganon, liban sa tao. Sigurado yun, Kuya. Yun, doon siya mananagot ngayon. Sigurado. Yun ang, bagamat hindi, pagbabayaran niya pagdating ng araw Hindi naman, kung hindi man niya mapagbayaran mo yun dadating ang araw na yun. Yun ang... hindi pwedeng hindi niya pagbayaran, Kuya.